Kabanata 2261. Lumipad palabas ng arena si Bryson at bumagsak sa lupa tulad ng kanyang senior na si Kendrick. Wala pang 30 segundo ay natalo rin si Bryson. Hindi dahil mas malakas si Bryson kaysa kay Kendrick, ngunit dahil lang sa gumamit si Bryson ng taktikang duwag. Gayunpaman, hindi niya nagawang protektahan ang kanyang sarili ng higit sa 30 segundo. Kitang-kita kung gaano kalakas si Jones. Dalawang eksperto ang natalo, sunod-sunod. Malamang na hindi nasisiyahan si Jones, at marahil ay napukaw din ang kanyang interes. He spread his arms and shouted at the people below the stage, lagi namang sinasabi ng mga tao sa Summerland, "There's no time better than today. I'll defeat all of you sooner or later, anyway. Bakit hindi na lang ako pumili ngayon? Kahit saang martial arts center o city ka galing, kahit anong kasarian o edad mo, kung may pagdududa ka pa, pwede kang umakyat dito, at matututo tayo sa isa't isa. Ngayon, dadalhin ko ang Celandine City dito mismo. Mas bagay para sa iyo ang isang signboard na may Sick Men of Summerland." Masyado siyang mayabang. Ang mga master sa ibaba ng entablado ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa puot. Para sa kanilang sarili man ito, o para sa kanilang mga tao, o sadyang hindi nila gusto si Jones, lahat ay gustong sumulong at patayin ang dayuhan. Ang problema, matatalo kaya nila siya. Tinapik ni Jones ang kanyang dibdib. "Lahat ba kayong duwag? May gustong lumabas? Ako." Hindi na siya nakatiis ni Master Brown mula sa Five Elements Boxing, kaya agad siyang tumalon sa arena. "Hoy estranghero, hayaan mo akong labanan ka." Itinaas ni Master Brown ang kanyang kamay at lumaban ng walang ibang salita. Mabilis at walang awa ang kanyang mga suntok sa mata ng mga karaniwang tao, ngunit awkwardly para sa kanya, nakatayo lang si Jones. Hinayaan niyang ihagis ni Master Brown ang kanyang mga suntok sa kanyang katawan at hindi gumalaw. "Matanda ka na, kaya wala kang sapat na lakas. Next please." Itinaas ni Jones ang kanyang paa at sinipa si Master Brown pababa ng stage. Kasunod nito, si Master Davis ng Muay Thai, Master Miller ng Judo, Master Lopez ng Brazilian Jiu-Jitsu, at Master Taylor ng Taekwondo ay sunod-sunod na natalo ni Jones. Sila ay sinipa pababa ng entablado o binugbog ng napakalakas na ang kanilang mga bibig ay puno ng dugo at ang iba ay kailangang dalhin sila palayo. Nauwi sila sa malungkot na kapalaran. Maraming martial arts experts sa Celandine City ang nainsulto kaya hindi nila maitaas ang ulo. Hindi lang nila kinatawan ang lungsod ng Celandine, kundi kinatawan din nila ang dignidad ng Summerland. Magkahawak kamay ang pambansang integridad at personal na karangalan sa sandaling iyon. Hindi mayangat ng lahat ang kanilang mga ulo dahil sa matinding kahihiyan. Tapos na ang lahat. Matapos matalo si Master Moore ng wrestling, natalo ang lahat ng nangungunang eksperto na maaaring pangalanan sa Celandine City. Wala nang ibang makakalaban kay Jones. Napaupo si Bryson sa lupa at naluluha ang mga mata habang buong lakas niyang ibinagsak ang kamay sa lupa. "Kasalanan namin kung hindi namin pinagkadalubhasaan ang aming martial arts. Kaya kami nauwi sa ganito. Nahihiya akong humarap sa mga ninuno ko. Nahihiya na akong mabuhay pa." Habang sinasabi niya iyon, dumampot siya ng kutsilyo at sinubukang saksakin ang sariling leeg. Sa kritikal na sandali, isang malaking kamay ang pumulupot sa hawakan at pinigilan si Bryson sa pagpatay sa sarili. Si Bryson ay isang taong nag-practice ng martial arts, kaya medyo malakas siya. Sino ang may kakayahan at lakas para pigilan siya? Nang lumingon si Bryson para tingnan ay natigilan siya. Si Thomas ba? Inalis ni Thomas ang kutsilyo sa kamay ni Bryson bago siya mahinahong sinabi, "Master Torres, hindi dapat madaling sumuko ang mga taong nagsasanay ng martial arts." Pagkatapos, itinapon niya ang kutsilyo sa tabi. Habang nanunood ang lahat, lumapit si Thomas sa arena at sinabi ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. "Jones, hayaan mo akong labanan ka." Kabanata 2262. Gusto ni Thomas na labanan si Jones. Nagbibiro ba siya? Sa mata ng maraming Panginoon, isa lamang siyang negosyante, at paulit-ulit lang siyang nakipag-ugnayan kay Lord Vedastas. Hindi siya dapat tumayo sa arena. Tinulyapan ni Jones si Thomas at nakitang medyo pamilyar siya na parang nagkita na sila sa isang lugar noon. Gayunpaman, hindi agad naalala ni Jones kung saan niya nakilala si Thomas. Tanong niya, "Anong martial arts ang natutunan mo?" Umiti ng mahina si Thomas. "Wala akong natutunang martial arts." "Hindi natuto. How dare you also come to the arena?
Are you not taking your life seriously? Sinabi ni Thomas, bagaman hindi ako nakabisado ng anumang uri ng martial arts, natuto ako ng military sports boxing sa loob ng ilang taon at mahusay akong nagawa. Military sports boxing. Ito ay halos napatawa si Jones sa kanyang asno. Umiling-iling pa ang mga masters na iyon. Naisip nila, tiyak na galit si Thomas kaya napunta siya sa arena para sa pambansang integridad, ngunit hindi niya kayang makipaglaban. Sumigaw pa si Bryson, Mr. Mayo, please don't be impulsive. This is happening in the martial arts world, so it's not related to you. Actually, para yun kay Thomas. Para kay Bryson, si Thomas ay isang binata lamang na ang katawan ay medyo malusog, ngunit wala siyang alam sa martial arts. Paano kaya matalo ng taong tulad niya ng makapangyarihang Jones? Ngunit walang pakialam na sinabi ng Pisces, Master Torres, mangyaring manampalataya. Pananampalataya. Sarcastic na sinabi ni Bryson, senyales ba ng pananampalataya ang pagmasdan siyang mamatay? Alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Gusto mo lang gawin ito para madamay ako para mabigyan kita ng ointment para iligtas ang kaibigan mo, di ba? Fine, na-touch ako sa'yo, okay. Sa totoo lang, may mabuting puso si Bryson. Ayaw niyang makitang mamatay si Thomas. Bukod dito, para mailigtas si Thomas, handa rin siyang ibigay ang kanyang ancestral ointment para lang makumbinsi si Thomas na bumaba. Sa madaling salita, siya ay isang mabait na master na may integridad. Pero, tumawa ng malakas si Thomas at sumagot, Master Torres, hindi tayo dapat tumanggap ng mga gantimpala nang hindi nagbibigay ng anumang kontribusyon. Kung wala akong gagawin, ngunit maaari kong bawiin ang iyong pamahid sa ninuno, nahihiya ako. Don't worry. Please give me 1 minute. Tatapusin ko na ang laban. 1 minuto. Ano ba naman? Masyado siyang nagyayabang. Hindi mabilang na mga tao ang hindi matalo ang eksperto at gusto ni Thomas na talunin siya sa 1 minuto. Nagyayabang lang ba siya? Nang marinig ito ni Jones, mukhang galit ang ekspresyon nito. Malamig niyang tinitigan si Thomas at sinabing, dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita ng hiling mo. Itinaas ni Jones ang isang daliri. Kailangan ko lang ng 1 segundo para harapin ka. Hindi niya iginalang si Thomas. Gusto niyang tanggalin si Thomas sa isang suntok sa 1 segundo tulad ng pakikitungo niya kay Kendrick. Bahagyang umiling si Thomas. Hindi mo kaya? Oh, I think kaya ko na. Ang mga mata ni Jones ay nagpakita ng pagpayag. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao at gumawa ng posture ng pag-atake. Agad na sumigaw si Bryson, Mr. Mayo, may balak siyang patayin. Bumaba ka na lang. Kung huli ka, natatakot ako. Sa kalagitnaan ng pangungusap ni Bryson, nagawa na ni Jones ang kanyang hakbang. Ito ay ghost moves. Agad na lumapit si Jones kay Thomas na parang multo. Pagkatapos, binato niya ng suntok ang mukha ni Thomas. Napakabilis niya kaya hindi niya binigyan ng oras ang mga tao na mag-react na parang kidlat. Bang! Isang malakas na tunog ang narinig. Kabanata 2263. Nanginig ang lahat ng puso ng mga Panginoon. Akala nila, oh my goodness. Si Thomas ay may kapansanan kahit na hindi siya mamatay. Gayunpaman, nang maayos na ang lahat, nakakagulat na napagtanto ng lahat kahit na inihagis ni Jones ang kanyang suntok, pinigilan siya ni Thomas gamit ang isang braso. Biglang pinatigil ni Thomas ang pag-atake ni Jones. Sobrang nakakatakot. Karamihan sa mga tao ay hindi magkakaroon ng oras upang tumugon, ngunit napigilan ni Thomas ang pag-atake ni Jones sa isang kamay. Ang bilis at lakas ni Thomas ay lampas sa imahinasyon ng mga normal na tao. Mr. Mayo, ikaw, si Bryson ay hindi na nakapagsalita. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kataas na lakas ang isang negosyante. Laking gulat din ni Jones. Inilayo niya ang kanyang kamao, umatras ng ilang hakbang at seryosong pinalaki si Thomas. Walang gaanong tao ang makakatanggap ng suntok ni Jones, ngunit maluwag na matatanggap ito ni Thomas. Sa mundong ito, walang gaanong dalubhasa tulad ni Thomas. Bukod, nakita ni Jones si Thomas na napakapamilyar. Nagkita na ba tayo somewhere? Tanong ni Jones. Tumango si Thomas. Kanlurang baybayin. Kanlurang baybayin. Biglang naalala ni Jones. Ang taong ito ba ay si Thomas na kilala bilang Diyos ng digmaan? Ikaw ba ang Diyos ng digmaan? Oo. Sa isang iglap, nagbago ang sitwasyon. Nagtaas ng ulo si Jones at tumawa.
Kasing lakas ng kulog ang tawa niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, excited niyang sinabi, Thomas Mayo, ang pinakamalaking pinagsisisihan ng buhay ko ay ang hindi ko magawang makipagkompetensya sa iyo maraming taon na ang nakararaan. Hindi ko akalain na makikilala kita sa Celandine City ngayon. Ito ang tadhana. Thomas, tapusin na natin ang hindi natapos na sama ng loob natin. Tingnan natin kung sino ang number one, ikaw o ako. Kinaway-kaway ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, hindi mabilang ang mga eksperto sa mundo, kaya palaging may mga taong mas mahusay kaysa sa atin. Hindi naman ikaw at ako ang numero uno sa mundo. Ngunit isang bagay ang masisiguro ko. At least malalaman natin kung sino ang mas magaling, ikaw o ako. Tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap. Pero na. Nang makitungo si Jones kay Thomas, naging mas masigla siya at iba rin ang kanyang saloobin. Kaya lang niyang umatake sa oras na nakikipag-usap siya kapag nakikipag-usap sa ibang tao. Ngunit kapag ang pakikitungo kay Thomas na siyang maalamat na Diyos ng digmaan, siya ay papatayin kung hindi niya ito papansinin, kaya't kailangan niyang pagsamahin ang sarili. Huminga ng malalim si Jones bago siya naglunsad ng pag-atake. Ang kanyang ghost moves ay mali-mali, kaya walang paraan upang mahulaan. Nakakatawa ang bilis niyang magbato ng mga suntok. Natalo ng kanyang ghost moves ang iba pang mga master at nawalan sila ng pag-asa. Ngunit ang pamamaraang ito ay hindi epektibo kay Thomas. Ginamit ni Thomas ang kanyang katawan bilang sentro at gumuhit ng bilog gamit ang distansya ng kalahati ng kanyang braso bilang radius. Sa labas ng bilog, gaano man kalikutin si Jones, at gaano man siya kagalit at panunuyan ni Jones, magkukunwari siyang hindi niya nakikita. Gayunpaman, kung si Jones ay pumasok sa bilog, si Thomas ay maglalagay ng isang malakas na depensa na maaaring maging sanhi ng Jones na walang magawa. Humigit kumulang 30 suntok ang ibinato ni Jones. Paulit-ulit siyang naghagis ng mga suntok para atakihin si Thomas sa sobrang galit. Ngunit tumanggi si Thomas na umalis sa bilog at mahigpit niyang pinrotektahan ang sarili. Ito ay isang walang kamali-mali na depensa. Napaatras si Jones ng 2 hakbang bago mapanlate na sinabi, ang Diyos ng digmaan ay isang duwag. Magtago ka lang sa iyong comfort zone at hindi ka nang ahas na lumabas. Nakakahiya. Ngunit kahit anong kutsa niya, hindi natinag si Thomas. Sa oras na ito, maaaring sabihin din ng ibang mga master ang intensyon ni Thomas. Sinabi ni Bryson, ang ghost moves ni Jones ay hindi mahuhulaan at walang pattern. Kung umatake lang si Thomas, mahuhulog siya sa isang pasibong posisyon at ilantad ang kanyang mga kapintasan. Sa kasong ito, hindi siya dapat gumalaw. Tulad ni Thomas na nagbabantay sa isang maliit na bilog. Kahit na anong pagbabago sa labas ng mundo, hindi niya kailangang mag-abala. Kailangan lang niyang bantayan ang kanyang maliit na bilog. Kabanata 2264. Sa isang advanced na eksperto, hindi mahirap na bantayan laban sa isang maliit na bilog. Hindi banggitin, ang bilis at lakas ng suntok ni Thomas ay hindi mas mahina kaysa kay Jones. Mukhang isang napakalakas na paraan, ngunit may malubhang problema dito. Kaya lang niyang ipagtanggol, hindi atake. Tulad nga ng sabi ni Jones, si Thomas ay parang duwag, nagtatago sa maliit na bilog na kanyang iginuhit. Wala siyang ni isang hakbang palabas. Oo, nahirapan si Jones na umatake, ngunit paano makakabalik si Thomas? Matatapos ba ang kanilang away sa isang pagkapatas? At isa pa, maganda kung mauwi sila sa isang pagkapatas dahil mas mabuti man lang kaysa matalo. Kumunat ang noo ni Jones bago siya nanunuya, Thomas, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Sabi mo gusto mo akong harapin sa loob ng 1 minuto, pero ngayon, nagtago ka na parang pagong sa kabibi nito. Ano ang magagamit mo para harapin? Kasama ko sa puntong ito. Mabilis na sinabi ni Bryson, Mr. Mayo, huwag kang malinlang. Hindi mahalaga kung ito ay 1 minuto o hindi, huwag mo lang siyang pansinin. Huwag mo siyang hayaang magalit sa iyo. Bantayan ang iyong maliit na bilog at maghintay ng tamang oras upang gumanti. May kabuluhan ang paalala ni Bryson. Sa panahong iyon, kailangan pa bang alalahanin ni Thomas ang mga bagay na ipinagyayabang niya? Hindi ba sinabi ni Jones na matatalo rin niya si Thomas sa 1 segundo? Hindi lang ba niya nakalimutan ang pinagyayabang niya? Dahil hindi ito sineseryoso ni Jones, bakit dapat si Thomas? Pagkatapos ng lahat, si Thomas ay hindi Jones. Huminga siya ng malalim bago niya tinanong ang Pisces, gaano katagal ang natitira ko hanggang sa matapos ang 1 minuto?
Sagot ng Pisces, 12 seconds. Tama na yan. Si Thomas ay sumuko sa pagtatanggol at lumabas sa kanyang maliit na bilog. Nang makita iyon ng iba, nagulat ang mga masters habang ang kanyang karibal ay tumawa. Sumigaw si Bryson, Mr. Mayo, anong ginagawa mo? Tuwang-tuwa si Jones. Kung dumpenso lang si Thomas nang hindi umaatake at naghintay ng angkop na oras para lumaban, talagang magagalit si Jones. Gayunpaman, magiging iba ang lahat kung pipiliin ni Thomas na umatake muna. Should I say you have the guts, or should I call you stupid? Ipinakita muli ni Jones ang kanyang kakayahan sa pagpirma, Ghost Shuffle. Nagpalipat-lipat siya sa arena na parang multo, pabalik-balik, kaliwat kanan. Mahirap hanapin ang kanyang figure gamit ang kanyang mga mata, lalo na ang pag-atake sa kanya. 4 na segundo ang lumipas, at ngayon, 8 segundo na lang ang natitira. Makakaya pa kaya ni Thomas? Wala nang masyadong oras para kay Thomas. Marahil ay nagkaroon ng isang pagkakataon si Thomas na maghagis ng suntok, at bago niya may hagis ang pangalawang suntok, matatapos na ang oras. Habang ang lahat ay basang-basa sa pawis at nakakaramdam ng kaba para kay Thomas, may kakaibang nangyari. Sa harap ng lahat, pumikit si Thomas. Ano ba naman? Akala ba niya isa siyang bayani na makakaasa sa kanyang pandinig at matukoy ang posisyon ng karibal? Naglalako ba siya? Nataranta ang lahat. Hindi nila naiintindihan ang ginagawa ni Thomas. Maging ang Pisces ay bahagyang natulala. Hindi pa niya nakitang ginawa iyon ng commander. Ano ang sinusubukang gawin ni Thomas? Siya ba ay sumuko o mayroon ba siyang mas matalinong diskarte sa pakikipaglaban sa kanyang mga manggas? Hindi niya ito maisip. Si Thomas lang ang gagawa ng bagay na magpapahirap sa mga bagay tulad ng pagpikit. Isang mapang asar ng ngiti ang isinalubong sa kanya ni Jones. Thomas, paano mo ako balak talunin? Si Thomas ay nalubog sa sarili niyang mundo. Hindi nagtagal, ang hininga sa kanyang katawan ay kumalat sa mga butas sa kanyang buong katawan na pinupuno ang arena. Nahuli kita. Kabanata 2265. Nahuli. Hindi naintindihan ng lahat ang ibig sabihin ni Thomas. Tanging si Thomas lang ang nakakaramdam ng mga galaw ni Jones gamit ang kanyang breath. Kung si Jones ay isang lumilipad na gamo-gamo, kung gayon si Thomas ay magiging isang malupit na gagamba. Gaano man kaliksi ang gamo-gamo, kapag ang gagamba ay naglabas ng sapat na sapot ng gagamba sa paligid ng gamo-gamo, ang gamo-gamo ay malapit ng magtapos. Ngayon, ang gamo-gamo ay nahuli sa sapot ng gagamba. Ang naghihintay sa kanya ay kainin ng gagamba. Ang oras ay tumatakbo out. May kabuuang 12 segundo at maaaring hindi iyon sapat para maglakad sa kabilang kalye bago maging pula ang ilaw ng trapiko. Nang may 5 segundo pa, nag-pose si Thomas para umatake. Nang may 4 na segundo pa, biglang sumugod si Thomas papunta kay Jones. Nang umabot na sa 3 segundo, iniiwasan ni Jones si Thomas gamit ang ghost moves, ngunit nagawa ni Thomas na makasabay sa bilis at paggalaw ni Jones, na patuloy na hinahabol siya. Sa 2 segundo, sinuntok ni Thomas si Jones sa mukha. Sa huling segundo, lumipad si Jones palabas ng arena. Bam! Naririnig ng lahat ang isang malakas na tunog at naramdaman ni Jones na siya ay sinuntok ng isang battering ram. Dumudugo ang kanyang mga mata, ilong, bibig, at tainga. Para siyang nabangga ng mabilis na pinaandar na truck at lumipad siya palabas ng arena sa bilis na 120 km per oras. Ilang beses na umikot ang katawan ni Jones sa ere bago siya bumagsak ng husto sa kalsada. Ang kanyang pagkahulog ay lumikha ng isang bunganga sa kalsada, kaya't masasabi ng isa kung gaano kalakas ang lakas ni Thomas. Natapos ang oras. Bukod sa malakas na hangin na umiihip, wala nang ibang ingay. Mamuka ang bibig ng lahat, ngunit hindi sila makapagsalita. Napatulala ang mga dayuhan. Si Jones ay hindi matatalo sa kanilang mga mata, ngunit natalo lang siya ni Thomas sa isang suntok. Si Jones ay nakahiga sa lupa at hindi nila alam kung buhay pa ba siya o hindi. Isang malakas na suntok ang dinanas niya. Kahit na hindi siya patay, malamang na siya ay may kapansanan. Lahat ng mga master kasama si Bryson ay bumuka ang kanilang mga bibig sa gulat. Lubhang nagulat sila. Kung dumpenso lang si Thomas nang hindi umaatake at gumamit ng duwag na diskarte, maaaring pinilit nilang tanggapin ito sa pag-aakalang makakamit din nila ang parehong mga resulta. Gayunpaman, ang kanyang suntok ay isang bagay na hindi nila mapapantayan. Kahit sino sa kanila ay hinding-hindi makakapaghagis ng ganoon kalakas na suntok. Nakakakilabot.
Si Thomas ba ay isang negosyante lamang? Nag-practice lang ba siya ng military sports boxing sa loob ng ilang taon? Walang maniniwala sa ganoong kalokohan. Matapos nilang malampasan ang kanilang pagkabigla, nakaramdam sila ng labis na kasiyahan. Ang dayuhan ay ganap na natalo at ang Summerland ay hindi nawala ang reputasyon nito. Protektado rin ang mga pangalan ng martial arts centers at sa wakas ay mailalabas na nila ang hinaing na kanilang nararamdaman. Tigaw ng Pisces, that took exactly 12 seconds. Hindi lamang natalo ni Thomas si Jones, ngunit tinupad niya ang kanyang pangako at inalis si Jones sa 1 minuto. Ang lahat sa site ay hindi maihahambing sa kanya sa mga tuntunin ng mga kasanayan. Nakalabas pa nga si Thomas sa laban na hindi nasaktan kahit 70% pa lang ng kanyang kalusugan ang nabawi niya. Kung siya ay naging 100% malusog, gaano kitikot ang kanyang mga pag-atake? Kabanata 2266. Nanalo tayo. Masayang naghiyawan ang lahat. Nagpatugtog sila ng drums para magdiwang at kumanta ng malakas. May mga naglabas pa ng mga paputok at nagpaputok. Mukhang maligaya ang lahat. Ang labanan na ito ay malinaw na nakikilala kung sino ang mas mahusay sa pagitan nina Thomas at Jones. Hindi mahina si Jones, ngunit nakatagpo niya si Thomas na mas malakas. Iyon ang kanyang kapalaran at kamalasan. Tumingin si Thomas sa mga dayuhan sa harap ng entablado at sumigaw, "Mula ngayon, gusto kong umalis ka na sa Celandine City at Summerland. Kung sakaling makita-kita muli, babaliin ko ang iyong mga paa." Nagalit ang mga dayuhan, ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita. Lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo, inilagay si Jones sa isang stretcher at malungkot na tumakbo palayo. Ang labanan ay nagpalaki at nasiyahan sa lahat. Tumugod si Bryson sa arena bago niya hinawakan si Thomas at walang tigil na tumalon. Tuwang-tuwa siya na parang batang nanalo sa laban. Habang nagsi-cheer ang lahat, pumasok si Thomas sa Martial Arts Center. Sa pagkakataong ito, si Bryson ay wala ng masamang tingin. Inutusan niya ang kanyang mga tao na maghanda ng isang masarap na tanghalian at nasiyahan ito kasama si Thomas pati na rin ang iba pang mga master. Personal na kinuha ni Bryson ang isang baso ng alak at magalang na sinabi, "Mr. Mayo, hindi ko talaga akalain na ganoon ka pala kakayanin, hindi ka lang mayaman, ngunit ang iyong martial arts ay maunlad din. Ngayon na ako ay tumingin sa iyo. Sa wakas ay alam ko na kung ano ang hitsura ng isang tunay na master. Cheers! Hayaan mo akong mag-toast sa iyo." Katulad nito, kinuha ni Thomas ang isang baso ng alak, tumayo, at nag-clink ng mga baso kay Bryson. Ininom nila lahat at nagtawanan. Pagkatapos, itinawin ni Bryson ang kanyang kamay, at ang isang estudyante ay agad na nagdala ng isang bote ng alak. Hindi ito normal na alak. Sinabi ni Bryson, "Mr. Mayo, ito ang ancestral ointment ng Octopole. Ibinibigay ko ito sa iyo. Gusto kong pasalamatan ka sa iyong malaking kontribusyon sa mundo ng martial arts sa Celandine City. Gusto ko pang magpasalamat sa iyong pagtulong sa Octopole na panatilihin ang mga signboard." Nauna nang sinabi ni Thomas na hindi siya tatanggap ng gantimpala ng walang ginagawa. Ngayon ay nararapat niyang panatilihin ang pamahid. Inabot ni Thomas ang ointment at buong pagmamalaking sinabi, "Salamat, Master Torres." "Hoy, hindi mo naman ako kailangang pasalamatan. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Halika, Mr. Mayo, maupo ka na. Ituloy na natin ang pagkain at pag-inom. Umuwi tayo ng lasing ngayon." Ang tanghalian ay tumagal ng mahigit 1 oras. Sa huli, napansin ni Thomas na gabi na at kailangan niyang bumalik para gamutin si Abner. Kaya naman, umalis lamang siya sa Octopole pagkatapos niyang paulit-ulit na magpaalam sa kanila. Pinangunahan ni Bryson ang isang malaking grupo ng mga masters upang paalisin si Thornos. Labis ang kanilang pasasalamat kay Thomas. Pagbalik ni Thomas sa ospital ng Kering, agad siyang nagtungo sa ward. Nakita niyang kumakain ng lugaw ang nakaretain na si Abner. Dahil may doktor na nag-aalaga sa kanya, medyo gumaling ang kutis ni Abner. Lumapit si Thomas at umupo. "Mr. Porter, ano ang nararamdaman mo?" "Okay lang ako. Napakalusog ng katawan ko, pero ang mga binti ko ay itinuturing na hindi na gumagana. Pero okay lang. Naranasan ko na ang maglakad. Bagamat maikli, napakaganda. Wala akong pinagsisisihan ngayon," sagot ni Abner. Nagkunwaring misteryoso si Thomas habang sinasabi, "Paano magiging sapat ang panandaliang kaligayahan?" "Mr. Porter, gusto kong tumayo ka at hayaang gumaling ang iyong mga binti."
Ha! Natigilan si Abner bago niya iwinagayway ang kanyang kamay bilang pagpapalis at sinabing, hindi mo kailangang pagalingin ang pakiramdam ko. Alam ko nang malinaw ang kalagayan ng aking mga binti. Hindi magagaling ang aking mga binti. Thomas, alam kong ang iyong kakayahan sa medisina ay kapansin-pansin, ngunit gaano man sila ka-Jose, hindi mo magagamot ang may kapansanan kong mga binti. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Inilabas ni Thomas ang pamahid. Ito ay ancestral ointment mula sa Octopole. Ito ay partikular para sa iyo na gamutin ang iyong pinsala. Nang marinig iyon ni Abner ay nagningning ang kanyang mga mata. Wala naman daw siyang pinagsisisihan, pero kasinungalingan lang iyon para aliwin ang sarili. Mayroon bang sino man na ayaw tumayo at maglakad? Subukan natin, Mr. Porter. Kabanata 2267. Sige. Pagkatapos, ginamit ni Abner ang pamahid sa tulong ni Thomas. Kailangang aminin ng isa na ang mga epekto ng ancestral ointment mula sa Octopole ay mahiwagang. Ang kanyang pinsala sa binti na sa simula ay hindi na gumaling ay gumaling sa nakikitang bilis. Nagpapagaling na ang iyong pinsala. Mr. Porter, kung ipagpapatuloy mo ito, malaya kang makakalakad muli sa loob ng wala pang 1 linggo. Napaiyak si Abner sa tuwa. Napakasarap na, ibalik ang nawala sa kanya. Dagdag pa, nabawi niya ang nawala sa kanya ng 2 beses. Dati nang tinulungan siya ni Thomas para maalis ang kamandag sa kanyang katawan, at ngayon, tinulungan siya ni Thomas na gamutin ang kanyang sugat sa binti. Hindi alam ni Abner kung paano susuklian ang kanyang kabaitan. Thomas, salamat. That sounds too formal, Mr. Porter. You're my teacher's close friend. So, I should also consider you as my mentor. This is just something I'm supposed to do. Ang daming sinabi ni Thomas, mas lalong naantig si Abner. Habang hindi gusto ni Thomas na suklian niya ang kanyang kabaitan ay lalong hindi komportable si Abner. Halatang-halata na siya ay isang mabuting tao. Maaaring binaliwala ng iba ang ginawa ni Thomas. Labis na naantig si Abner. Siya subconsciously bumantong hininga. Si Mr. Cole ay talagang naging mabuting mag-aaral. Sa isang mag-aaral na tulad ni Thomas, ang guro ay maaaring magpahinga sa kapayapaan. Matapos alagaan ni Thomas ang pinsala ni Abner at ayusin na magpahinga siya, lumabas si Thomas ng ward. Sa meeting room ng Caring Hospital, isinara ni Thomas ang pinto. Umupo siya sa tapat ng Pisces at pinag-usapan nila ang susunod nilang plano. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang Dragon Claw ay napilitan na sa isang sulok. Tuloy-tuloy na siyang nabigo kaya hindi na siya bibigyan ni Locke ng isa pang pagkakataon. Sa makatuwid, malamang na makakatagpo sila ng matinding paghihiganti at mabaliw na pag-atake mula sa Dragon Claw. Kasabay nito, hindi nila maaaring pabayaan ang malupit na brat na iyon, si Lord Vedastos. Walang nakakaalam kung kailan siya magpapakita at kakagatin sila. Sinabi ng Pisces, ayon sa mga pahiwatig na mayroon kami, ang Dragon Claw at Lord Vedastos ay dalawang magkaibang individual na nakipagtulungan ngunit nagsasarili rin. To be precise, Dragon Claw is Lord Vedastos' superior. He can pull Lord Vedastos into his mission and get Lord Vedastos to execute many plans. Nakita na natin ito ng maraming beses. Gayunpaman, si Lord Vedastos ay hindi kumikilos tulad ng nasasakupan ng Dragon Claw. Siya ay naiiba kay Herian. Si Lord Vedastos ay may sariling kapangyarihan, ambisyon, at layunin. Sa makatuwid, kapag nalaman ni Lord Vedastos na may pagkakataong umatake, magtatrabaho siya ng mag-isa. Hindi niya kailangang magulat sa Dragon Claw. Ang dalawang individual na iyon ay nasa isang banayad na relasyon. Sumandal si Thomas sa kanyang upuan at sinabing, ang isa sa kanila ay tuso, habang ang isa ay malupit at walang awa. Ang hirap talagang harapin kapag pareho silang nagsanib puwersa. Ngayon ay nakakapagtrabaho na sila ng mag-isa, kaya't hindi natin magawa. Mag-ingat laban sa kanila. Huminto siya saglit bago siya nagtanong, paano si Declan? Sumagot ang Pisces, dati kaming umasa sa mga pahiwatig ni Mr. Mars at nakaligtas sa kanilang mga mapanganib na plano, ngunit hindi na iyon gagana. Dragon Claw ay impyerno sa pakikitungo sa amin. Hindi lang niya pinaghihigpitan ang paggalaw ni Declan, kundi nililimitahan din niya si Phoebe. Madaling makita na naghihinala ang Dragon Claw sa kanila. Hindi, dapat nating sabihin na sigurado si Dragon Claw na binigyan nila tayo ng mga pahiwatig.
Kung wala si Declan bilang kanilang panloob na especially Iya at ang paghihigpit sa paggalaw ni Phoebe, wala silang anumang paraan upang makakuha ng anumang mahahalagang pahiwatig mula sa House of Wisteria. Kung nakatagpo sila ng isang tusong plano tulad ng dati, paano nila ito haharapin? Ito ay isang tunay na problema. Ikilos na lang tayo ayon sa sitwasyon. Dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, wala silang ibang mga solusyon. Iyon lang ang kaya nilang gawin. Nagtaka si Thomas kung ano ang mga trick na muling lalaruin ng Dragonclaw at Lord Vadestas. Kabanata 2268. Sa House of Wisteria, nag-ground si Dragonclaw sa kanyang silid. Ayaw niyang makita ang sino man at malalim ang iniisip. Nakaupo sa sala sina Lord Vadestas at Declan at napapaligiran sila ng mga taong namamahala sa kanila. Pinapanood nila si Declan 24 na oras sa isang araw at hindi siya iniwan. Sanay na rin si Declan na makakita ng ganoong sitwasyon. Gayunpaman, medyo nagulat si Lord Vadestas. Dumampot siya ng tasa, humigop at sinabing, Declan kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang tagapagsalita ni Locke. Hindi ka ba nalulungkot sa kung ano ang nangyayari? Sa nakalipas na 1,000 taon, hindi ba ang pamilyang Mars ay palaging nasa ilalim ng pangangasiwa? Walang ekspresyong sagot ni Declan. Oo, bagamat tinawag itong kooperasyon, ang pamilyang Mars ay talagang kontrolado ni Locke sa nakalipas na 1,000 taon. Ngunit ang Dragonclaw ay kumikilos ng mas walang awa. Patuloy na sinabi ni Lord Vadestas, hindi ito dapat mangyari. Declan, hindi ko talaga maintindihan kung bakit gusto mong makipagtulungan kay Thomas. Hindi ba magandang makipagtulungan kay Locke? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Declan at sinabi niya, hindi ka pwedeng magsabi ng ganyang kalokohan. Kailan ako nakipagtulungan kay Thomas? Tumanggi ka bang umamin? Haha, ayos lang kung gusto mong i-deny. Ininom ni Lord Vadestas ang tsa sa kanyang tasa bago niya sinabi. Kung wala kang sinabi kay Thomas, paanong paulit-ulit na nalampasan ni Thomas ang mga hadlang na dumating sa kanya? Bakit malalagay sa alanganin ang Dragonclaw? Declan, aminin mo man o hindi. Gusto pa rin kitang payuhan kung patuloy kang gumagawa ng masama, sa huli ay mahuhuli ka. Inubos din ni Declan ang tsa sa kanyang tasa bago niya sinabing, gusto ko rin sana kayong payuhan. Kung marami kang ginagawang masama, mamamatay ka. Sana ay kumilos ka. Haha. Dahil hindi sila magkasundo sa opinyon ng isa't isa, hindi na sila nagpatuloy sa pag-uusap. Ayaw na rin kausapin ni Lord Vadestas si Declan, kaya tumalikod siya at umalis sa bahay ng Wisteria. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at bumalik sa headquarters ng Art Trading Corporation. Makalipas ang 40 minuto, dumating si Lord Vadestas sa kanyang opisina. Habang iniisip niya iyon ay mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Tinipa niya at binaligtad ang upuan. Ano ito? Patuloy na tinutulungan ni Declan Mars si Thomas na labanan ako. Kung hindi siya ang tagapagsalita ni Locke, sinaksak ko siya hanggang sa mamatay. Lumapit ang kanyang sekretarya na si Lucia at nagsabi, Panginoong Vadestas, mangyaring huwag kang magalit. Ang galit ay makakasama sa iyong katawan. Paano ako hindi magagalit? Kakaibang tao si Declan. Pinagtaksilan niya kami para tumulong sa isang tagalabas. Palaging gumagala ang kumag na iyon, si Thomas. Ang tagal ko nang nakipag-usap sa kanya, pero hindi ko pa rin maalis sa kanya. Talagang iniinis ako. Gusto ko talagang putulin ang ulo niya, galit na sabi ni Lord Vadestas. Gusto niyang gawin ito, ngunit wala siyang kakayahan. Biglang sinabi ni Lucia, Lord Vadestas, bakit hindi na lang tayo maging diretso? Hindi na ba tayo makakahanap ng makakapatay kay Thomas? Paf! Ito ay magiging mahusay kung ito ay maaaring maging na simple. Sinabi ni Lord Vadestas, ang mga nasasakupan ni Thomas ay mga dalubhasa at siya rin ay isang Panginoon. Humanap ng taong pumatay sa kanya. Sino ang dapat nating hanapin? Sino ang makakapatay kay Thomas? Magiging mahusay na ito kung hindi siya papatayin ni Thomas. Umunat ang noo ni Lucia at sinabing, sa totoo lang, normal lang ang level ng mga fighters na na-train natin. Siguro dapat baguhin natin ang mindset natin. We can hire those professionally practice martial arts. Speaking of which, Lord Vadestas, I wonder if you've heard of something big in the martial arts world. Ano ito? Casual na tanong ni Lord Vadestas. Sinabi ni Lucia, narinig ko na ang isang may kakayahang dayuhan na ang pangalan ay Jones, ay patuloy na hinamon ng maraming martial arts centers at walang makakapigil sa kanya.
Ngunit ngayong umaga, natalo siya sa Octopole Arena. Siya ay nabugbog sa pagiging tulala. Anong kinalaman niyan sa akin? Naiinip na tanong ni Lord Vedestos. Tinabi ni Lucia, bakit hindi ito nauugnay sa iyo? Panginoong Vedestos, makinig ka sa akin. Si Jones ay napakalakas, kaya't ang taong nagawang talunin siya ay kailangang maging mas malakas at nakakatakot. Tingnan mo, kung gumastos tayo ng malaking halaga ng pera at kunin ang ekspertong ito para patayin si Thomas, hindi ba ito isang piraso ng cake? Ganoon ba kadali? Kabanata 2269. Pinag-isipan ito ni Lord Vedestos at nakitang magagawa ang mungkahi. Nabigo man siya, mawawalan lang siya ng pera. Sa bagay, napakaraming pera niya kaya hindi niya natatapos ang paggastos. Okay, recruit the expert. Sige. Wala pang isang oras, inimbitahan nila ang eksperto doon, ngunit ang inimbitahan nila ay si Kendrick, ang senior ni Bryson mula sa Octopole. Siya ang malas na lalaki na naalis sa suntok ni Jones sa wala pang 3 segundo. First time na bumisita si Kendrick sa ganoong karangyang venue kaya hindi siya sanay. Medyo reserved ang itsura niya kahit nakatayo lang siya. Tumingin sa kanya si Lord Vedestos at nagtanong, nabalitaan ko na nakipag-away ka sa isang dayuhan na nagngangalang Jones kaninang umaga. Tumango si Kendrick. Oo. Tumawa si Lord Vedestos. Oo, ang lalaking ito, na ang pangalan ay Kendrick, ay tinalo si Jones. Bagamat mukhang hindi masyadong kaya ni Kendrick, may kasabihan, never judge a book by its cover. Tinitik ni Lord Vedestos ang kanyang mga daliri at may agad na nagdala ng isang kahon. Nang mabuksan ito, nakita nilang puno ito ng mga gintong bar. Sabi niya, Master Bardo, hinahangaan ko ang iyong martial arts skills. Nagawa mo pang talunin ng isang expert na tulad ni Jones, kaya kailangan mong maging one of a kind fighter. Kung handa kang paboran ako, ang kahon ng ginto na ito ay pag-aari mo. Natigilan si Kendrick. Masasabi niyang nagkamali si Lord Vedestos na natalo niya si Jones. Bagamat nakalaban nga ni Kendrick si Jones sa arena, natalo siya ni Jones sa loob ng 3 segundo at hindi siya ang natalo kay Jones. Panginoong Vedestos, ikaw. Ano ang mali sa akin? Tanong ni Lord Vedestos. Noong una ay gustong sabihin ni Kendrick. Na-misunderstood mo ang sitwasyon, hindi ako ang taong nakatalo kay Jones, ngunit ibang tao iyon. Gayunpaman, nang masulyapan niya ang kahon ng mga gintong bar, tumigil siya sa pagsasalita. Kung sinabi niya ang totoo, mawawala sa kanya ang kahon ng ginto. Tanging tanga lang ang susuko. Kaya naman, tumahimik si Kendrick at nagsinungaling kay Lord Vedestos. I wanted to say, Lord Vedestos, you don't have to worry. Kapag ako, si Kendrick Bardo from Octopole Arena, ay kumilos, I can't even deal with God, let alone a person, determinado niyang sabi. Medyo nagyayabang siya. Tuwang-tuwa si Lord Vedestos. Great, yan ang gusto kong marinig. Master Bardo, please go ahead and have some rest. I'll invite our enemy over tonight. At that time, please show us your skills. Walang problema, umasa ka lang. Salamat. Pagkatapos ay inilabas ng mga subordinate ni Lord Vedestos si Kendrick sa opisina. Nagbook sila ng kwarto at nagayos na doon si Kendrick. Inihain din nila sa kanya ang lahat ng uri ng masasarap na pagkain at inumin na nagbibigay sa kanya ng maraming atensyon. Sa opisina, nagdiwang si Lucia para kay Lord Vedestos. Nabalitaan ko lang na si Kendrick ang senior ng Octopole's person in charge na si Bryson Torres. He's outstanding. At saka, ang kanyang tagumpay na matalo ang makapangyarihang si Jones ay nagpapatunay pa nga kung gaano siya kikaya at kakilakilabot. Sa pagtulong sa atin ng gayong tao, hindi ba matatapos si Thomas? Si Lord Vedestos ay nakumbinsi pagkatapos niyang makinig sa kanya. Haha. Kung alam kong may ganong eksperto sa Celandine City, kailangan ko bang magdusa ng husto? Ngayong gabi, ituturo ko kay Thomas kung ano ang kawalan ng pag-asa. Kabanata 2270. Hindi alam ni Thomas ang tungkol sa plano ni Lord Vedestos, ngunit nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa Business Alliance. Ito ay ipinadala ni Peter. Siya ang matapat na alipin ni Lord Vedestos at palaging nasa tabi ni Lord Vedestos. May lalabas ba dito kapag nagpadala ng imbitasyon ng ganoong tao kay Thomas? Siya ay malamang na hindi mabuti. Agad na tumugon ang Pisces. Si Lord Vedestos ay malamang na sinusubukan kang iset up.
Ngunit siya ay nag-aalala na hindi ka dadalo kung ano man ito, kaya't hiniling niya kay Peter na imbitahan ka gamit ang pangalan ng Business Alliance. Commander, kung maaari, mangyaring huwag kang dumalo sa oras na ito. Thomas said, there's always a solution to a problem. Kung hindi ako pupunta, paano ko malalaman kung ano ang pinaplano ni Lord Vadestos? At saka, inimbitahan nila ako sa pangalan ng Business Alliance. Bilang presidente ng Business Alliance, hindi ko maiiwasan kung tatanggihan ko sila ngayon, may isa pang imbitasyon sa susunod. Kailangan niyang pumunta. Ngunit mag-aayos din siya ng ilang backup. Para maging ligtas, tiniyak din ng Pisces na maraming bodyguard na bihasa sa martial arts ang susunod kay Thomas sa handaan. Kinagabihan, sumakay si Thomas sa kanyang sasakyan at nagtungo sa hotel na nabook ng maaga. Pagkababa niya ng sasakyan ay may sumalubong sa kanya. Isang masayang ngiti ang isinalubong sa kanya ng lahat na para bang isang pagtitipon na walang sabuatan. Alam ni Thomas na kailangang may hindi mabilang na matutulis na kutsilyo na tumuturo sa kanya sa likod ng mga ngiting iyon. Mr. Mayo, mangyaring pumasok sa loob. Habang naglalakad sila sa red carpet, pinigilan ng mga security guard ng hotel si Pisces at ang iba pang bodyguard. Sorry, aside sa mga taong may invitation card, bawal pumasok ang iba. Ano? Pumunat ang noo ni Pisces at galit na sinabi, anong klaseng panuntunan yan? Kung may mangyari, sino ang mananagot? Sabi ng security guard, please rest assured. Top-notch ang security system ng hotel namin, kaya walang mangyayari. Kahit pabambahin ng fighter jet ang hotel namin, masisiguro pa rin namin ang kaligtasan ni Mr. Mayo. Sa totoo lang, makakaalis lang si Thomas sa sandaling iyon. Ngunit hindi iyon ang kanyang estilo. Alam din ni Lord Vadestos ang karakter ni Thomas. Alam niyang tatanggapin ni Thomas ang anumang hamon ng walang takot, kaya't sinadya niyang pigilan ng Pisces at ang kanyang mga bodyguard. Kung si Peter at ang iba pa, hindi sila maglalakas loob na pumasok ng walang bodyguard kahit anong mangyari. Iyon ang pagkakaiba nila. Kumaway si Thomas sa Pisces bilang dismissal at sinabing, huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa akin. Maghintay ka na lang sa pasukan. Commander. Ang Pisces ay naging nagtrabaho at nagalit. Alam niyang naglalaro ng dirty trick si Lord Vadestos, ngunit wala siyang magawa. Kailangang aminin ng isa na si Lord Vadestos ay mahusay sa paglalaro. Ang Pisces at ang mga bodyguard ay naghihintay lamang sa pasukan. Wala ni isa sa kanila ang nakapasok sa hotel, lalong hindi na protektahan si Thomas. Ngunit muli, kailangan ba ni Thomas ang kanilang proteksyon noong siya ay kamangha-mangha sa martial arts? Sa surveillance room, tinitigan ni Lord Vadestos ang galit na Pisces sa isang screen. He chuckled at sinabi, Thomas Mayo, malaki ang babayaran mo sa kayabangan mo. Sa tingin mo walang dalubhasa na mas magaling sa iyo. Ngayong gabi, hahayaan kitang maranasan kung ano ang tunay na dalubhasa. Tinitik niya ang kanyang mga daliri at nagtanong, kumusta ang paghahanda ni Master Bardo? Sagot ng isa sa mga nasasakupan niya, halos handa na siya at napakagandang loob niya. Mukhang kaya niyang pumatay ng baka sa isang suntok at anumang oras ay maaari siyang lumaban. Ang fantastic Lord Vadestos ay medyo masaya. Samantala, pagpasok ni Thomas sa hotel, si Peter at ang iba pang mga tao ay lumapit sa kanya. Paulit-ulit nilang niloloko hanggang sa puntong parang Diyos ang tingin nila sa kanya. Gayunpaman, hindi lahat ng nambobola sa iyo ay mabuti sa iyo.